Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Mabuhay teammates! Ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Eastern Communications, Partners in Progress. Kilalanin natin muli si Manny Victorino, ang isa sa 50 greatest players sa kasaysayan ng PBA. Napakakulay po ng kwento mo ng kanyang buhay, kasama na rin ang kanyang pakikipagsapalaran sa Amerika. Bakit ka nakipagsapalaran sa Amerika? Well, unang-una nandun ang mga magulang ko, mga kapatid ko, pinsan ko. So, nag-try ako sa States. Actually, hindi pa ako American citizen noon. Gusto ko mag-American citizen. So, inayos ko yung mga papers ko. Ano yung pakiramdam na dito, kilala ka, athlete ka, napapanood ka sa TV, tapos pagdating mo sa Amerika, parang start from zero ulit? Hindi, ang daming Pilipino doon. Sa bagay. At saka, yung mga nag-retired na Pilipino, inabot nila yung Chris Patriota, Great Days, mga 80s ba. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka ng 10 taon. Yan ang tapal na tataga. Okay, Manny, paano mo nalaman na naging kasama ka doon sa 50 greatest players? Actually, hindi ko nalaman yan sa mga player o sa PBA mismo eh. Nalaman ko yan sa fan pa ng PBA. Doon sa California, nakatira siya. Actually, ito yung mga nagwe-welcome kila Bog, kila Abby King, pa nagpupunta sa... Napakahil talaga mag-basketball. Siya nagsabi sa akin, Manny, napabilang ka sa greatest player. Sabi ko, ikaw talaga. Paano mo naman nalaman ka ako? Pero sabi ko sa kanya. Basta, hindi ko na lang ano yung sa'yo. Basta alam ko, mapapasama ka. Sabi ko, sana nga. Sabi ko gano'n sa kanya. Tinext ako ni atoy ko. Si atoy ko, muna mo mag-text. Tapos si Alan Kaidik. Anong naging impact sa'yo? Anong reaction mo? Well, unang-una, pasalamat ako kay Lord dahil without him nga talaga siya lang talaga ang alam ko na magbibigay sa atin ng mga ganyang mga blessing. Nung napabilang ko, naisip ko na rin yung mga paghihirap na ginagawa ko kasi alam mo naman, basketball hard work di ba? Yung gigising ka ng umaga, madaling araw, tatakbo ka na. Tapos, after nung pagtakbo mo, pahinga ka, 2 to 4, nasa dumlaw ka, shooting ka na, dribble, rebound, lahat by yourself. Ako sa sarili ko lang. So, pumasok lahat yung hirap ko na talagang, kasi alam mo naman, passion ko yung basketball. Kahit na anong offer sa akin, minsan doon sa may mga pag-artista, hindi ko talagang concentrate ako sa basketball. Anong pinaka magandang na-experience mo ngayon na biglang naalala ka na ng napakaraming tao? Bigla ako dahil unang-unang daming mga interview. Ngayon, babati yung mga tao pag nasa labas ka. Manny, congratulations. Pero dati, ang tinatanong nila, Manny, bakit wala ka doon sa 40 greatest player? Yun ang mga tanong nila. Sabi ko, miski si Abby King, nag-uusap kami. Sabi niya, Manny, pwede ka bang hindi mapabilang doon? Napasama ka kila Mong Fernandez, Ginabem, para hindi kayo magsama-sama sa isang team. Pwedeng magkasama sa team. So, yung tawag doon, elite nga, sabi nila. Sabi ko, hindi na ako maano. So, come what may, sabi ko kung ano mangyayari. Pero talagang si Lord, nag-pray nga ako, alam ko, binilas ako, binigyan ako ng pagkakataon na mapabilang dito. Masaya-masaya ako dahil pagiging isang player mo na talagang binigay mo yung sarili mo lahat, talagang focus ka doon. May mga problema dumarating. Mahirap, pero hindi mo talaga, ang hirap maiwanan ng basketball. Marami kasi mabigat nga yung problema nangyari sa akin. Alam mo naman yun, yung chismis tungkol sa wife ko. Karoon kami ng problema sa family. Hanggang sa hinahanap ko talaga ng katawan ko yung paglalaro. Nag-amateur pa ako. Naglaro pa ako sa amateur. Talaga hinahanap ng katawan ko. Bumaba ako. Hinahanap ko yung katawan ko laro kahit na hindi ganun kalaki sweldo. Hinahanap ko talagang gusto ko mag-basketball. Hanggang sa paglalaro ko, pumasok na yung NBA. Bagit ko nga sa NBA, Metro Ball, di ba? Kinausap ako ng parang isang manager nga na kung pwede ko maglaro. So dahil kagustuhan ko maglaro, naglaro ako sa Cagayan. Hindi ko maiwanan yung basketball. Talagang gusto ko maglaro ng basketball. Tapos, yun, nagnegosyo ko. Kasi meron konting ipon. So, ni-start ko yung ipon ba. Nagkaroon ako ng magandang negosyo. Napatakbo ko yung North, lahat ng insurance. Yung LTO ba. Kuha namin yung 5 years contract. So, yung buong North, nakuha ko yung insurance sa LTO. Bakit ka nakipagsapalaran sa Amerika? Well, unang-una nandun ang mga magulang ko, mga kapatid ko, pinsan ko.
So, nag-try ako sa States. Nag-try ako sa States. Actually, hindi pa ako American citizen noon. Gusto kong mag-American citizen. So, inayos ko yung mga papers ko. Ano yung pakiramdam na dito, kilala ka, athlete ka, napapanood ka sa TV, tapos pagdating mo sa Amerika, parang start from zero ulit? Hindi, ang daming Pilipino doon. Sa bagay. At saka, yung mga nag-retired na Pilipino, inabot nila yung Chris Patriota, Great Days, mga 80s ba. Andun pa rin, saka, hindi ka nga maniniwala. Kinukumbida pa nga ako, nagbabayad pa sila para mapunta lang ako. For example, pupunta ng Canada, pupunta ng San Francisco. Mga exhibition, Oo, ano na makita ka, kukunin ka parang import. Okay. Talagang kukunin ka parang import, naglalaro ka. So, nag-enjoy din ako kasi nakakasama ko yung mga dating player, pagka yung mga legend. Katulad noong 2009, gumawa si Jaworski, lahat Toyota Crispa binuo. Tapos yung mga newcomer like si Alvin Patrimonio, ako, si Bong Alvarez, ilagay kami sa Toyota. So anong magiging buhay mo ngayon na pagbalik mo sa Amerika? Well, pagbalik ko sa Arima, actually, yung natatanong, ano na ako, retired na ako. So nakakatanggap na ako. Kasi nag-stay ako doon for 11 years. Kahit pa paano, nagkaroon na ako ng kinikitang mula sa gobyerno. At the same time, meron akong konting nagkakakitaan dito. Hanggang ngayon, still, doing good. Thank you, Komportable Lord. pa. Thank you, Lord. Anong pakiramdam na wala na yung basketball? Parang, di ba, kasi medyo hindi mo talaga mabitawan eh. Anong pakiramdam ngayon? Hinahanap mo pa rin ba? Oo. Actually, pagka nanonood ako sa Araneta, sa Ultra, pag nakikita ko yung mga player na naglalaro, parang gusto kong maglaro din eh. Diba, makita mo yung tabla, yung ring, tapos yung mga tao. Yung nahanap mo yung mga tao na talagang nanonood sa'yo, yung talagang lakas mo, yung napapag-aralan mo, lalo papasketball, lahat lumalabas pag may mga nanonood sa'yo. Yun ang hinahanap ko. Nakikita mo na yung mga bata naglalaro. Sabi ko, naku, kung ganito pala ginawa ko. Social media, napapanood ko paano mag-isayo yung mga galing na player. Kaya isayo ko lang naman by myself. Tatakbo ko madaling araw. Talagang sacrifice ako na yung dribbling ko. Tapos yung pupunta ako sa library, binabasa ko kung paano ko ipipresent yung sarili ko pagdating ko sa professional league. Pag mag-shoot ako sa foul shot, dapat huwag ka magre-react kahit mag-miss yung tila. Yung mga ganun ba? Na yung talaga sa basketball. Halos half of your life nandun sa basketball. More than pa. Yung bang pagiging isang player, tulad ngayon si Manny Pacquiao, nakita mo may edad na, pero nandun pa rin siya kasi talagang ano niya yun eh. Nasa dugo. Nasa system niya na yun eh. Napakahirap ng pagdating ng time na, pero katulad nga ako, di ba, 44 years old, isipin mo. Naglalaro pa rin ako. Yung time na yun, 30, 35, 40, retirement na yun. Ramdam mo na. Pero andun pa rin talaga yung gusto mo na, kasi kailangan pasayahin ko pa tong tao, maglaro ako ng maayos, pangalagaan mo pa rin yung katawan mo, di ba? Yung mga kasama ko mga bata, minsan, nagtataka. Paano pa naman ako malakas sa katawan ko, nakapag-dunk pa ako. Sabi ko, di siyempre, kailangan nyo mag-isa at saka mahalin yung katawan nyo kasi mga bata, nung kasama ko. Gumigimik na. Minsan nagja-jogging madaling araw, umuwi pala sila ka-tricycle. Sabi ka lang nga kayo, parang magcha-champion niya ka ako. NBA ito ah. Nakita nila ako, ilang taon na ako noon, 43. Nakita 42. Parang nagja-jogging pa ako. Salubong nila ako eh. Madaling araw na, galing sa mga club, itong mga player na itong mga bata, sabi ko pa, Tapos nag-iinsayo kami, nagsasakitan ng mga tuhod. Ngayon, kinakapitan yung tuhod ko kasi meron daw akong, kasi yung tuhod ko doon, ang lakas. Nagagalit, kinakapit yung tuhod ko, ang lakas ang tuhod mo. Pambira kayo, sino ba naman ang yung style ng buhay niyo yan? Sabi ko gano'n, mga bata kayo kaya. Nakita nyo, nagdadadunk pa ako ng time na yun. Para sa'yo personally, ano naman ang pinagbago ng buhay mo dahil sa basketball? Ang laki. Unang-una, yung pagmamahal sa katawan ko. Hindi ako nagbibisyo. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako mabarkada. Mabarkada ako, pero paglalabas kami, natawa ka pa nga nung high school ako, college. Magsasamahan kami mga player. Mga player, inuman sa inuman. Basta ako, sabi ko, nasama ako siya, pero samahan pulutan lang ako. Hindi ako uminom. Kasi nga talagang, piniprepare ko yung sarili ko. Natapos ko yung NC. So mula noon, pagbabago ng buhay ko, pataas ang pataas. Kaya nung 1981, hindi pa ako nakaka-graduate ng college. Hindi ka na makaka-refuse doon sa offer ng Great Taste eh. Pumirma ako sa Great Taste. Pagpirma ko sa Great Taste,
Presto pa nata. Actually, nagdaan pa ako sa Mika eh. Pagkatapos ng Mika, kinausap na ako ni Gotao. Sabi ko, Mr. Gotao, nakasanlaho yung bahay namin ng 75,000 eh. Time na yun, malaki na yun, malaking pera na yun. So ngayon yun, siguro nasa 1.5 million na to 2 million na presyo nun. Sabi ko, bigyan nyo na lang po ako ng 75,000. Kasi nung umalis ang parents ko, ginamit yung pera. So maririmatan na yung namin, bahay namin. Kaya yung unang sahod ko, tinubos ko yung pera, yung bahay namin sa States. Hindi makapaniwala yung parents ko. Nabago lahat ang takbo ng buhay ko, lalong naging yung homebody yung katawan ko dahil may pamilya na ako. Tumira ako sa maayos na subdivision sa Ayala Heights. Yun nga, magre-retire na ako. Binenta ko yung mga property nasa akin. Pinag-umpisahan ko hanggang parang yun yung nagdaan para yung mabuhay ako na maayos din kahit paano. Yung pagiging basketball player ko, talagang napakinabangan ko sa buhay ko. Without basketball, hindi ko mapapagtapos sa mga anak ko. Hindi ako makakasakay sa mga gandang kotse. Hindi ako makakatawag dito. Makakain ng masasarap. Maganda talaga yung kita ko noon nung naglalaro akong basketball. Saka syempre, nung bata ko, hindi mo akalain na bigyan pa ako ni Lord ng gift na ang dami kong nagawang mga pagkukulang, talagang pagkakaibig sa mga makasalanan na talagang hindi na mapapatawad, pero ginabaya pa rin ako ni Lord. Nung bata ako, nagparehab ako. Sino mo makapagsasabi, tawag nga sa akin yan. Binabanggit ko nga yan sa bawat interview ko. Ang tawag nga sa akin punong walang lilim. Pero nung si Lord, binigyan ako ng blessing. Binigyan ako ng puno, binigyan ako ng bunga, binigyan pa ako ng lilim. Isipin mo. So, si Lord talaga inangat ako. Bro, inangat ako. Sino ba ako, di ba? Naniniwala ako na yung prayer malaki mabibigay sa atin yan na tulong. Kahit anong mangyari, kahit anong gulo, kahit anong problema, kahit anong sakit mo. Pag tinanggal ni Lord sa'yo yan, easy lang eh. It's a matter of faith eh. Pag may faith ka, bro, talaga mabubuhay ka sa mundo. Pati mga pagiging asawa mo, anak mo, bigay mo lang sa Kanya, bibigyan Kanya. Lahat ibinibigay sa atin, lahat ni Lord. At yan ang Basketball Universe para sa araw at linggong ito. Lunes hanggang Biyernes po tayo, kaya mag-LSS na, like, share, subscribe at follow na rin. Nais natin pasalamatan ang ating mga sponsors, Bank of the Philippine Islands, Eastern Communications, Euratex at Sista. Laging tandaan, saan man kayo at anuman ang ginagawa ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.